Well, mga kapopong, kumusta? Actually, super interesting ng topic natin ngayon at paniguradong magkaka-idea ka rin sa kung bakit nga ba parang kating-kati itong military ng China na makuha o makontrol ang malaking bahagi ng South China Sea. At isang trivia muna, ha? Well, kung hindi kasi ako nagkakamali, ay noong taong 2014, ay alam niyo ba sa kung magkano na ibenta itong tasa na yan? Well, ito lang naman halos 281.2 million Hong Kong dollars o halos 36.3 million US dollars na kung i-convert naman natin yan sa pera natin ay halos 1.8 billion pesos yan. Pero ang tanong naman ngayon, bakit ko nga ba sinasabi ang patungkol dyan? Well, good question yun at para pala sa mga hindi nakakaalam, ay galing kasi sa Ming Dynasty ang porcelain na yan. Pero ang nakakatuwa namang discovery sa South China Sea, ay alam nyo ba na dyan na rin na-discover itong shipwreck na yan? At kung wala ka namang idea patungkol dyan sa na-discover na yan, ay actually base kasi sa isinagawang pag-aaral mismo ng Archaeology Department mismo ng gobyerno ng China ay nalaman nila na nagaling pala sa Ming Dynasty ang dalawang barko na na-discover nila doon sa South China Sea, which is kung hindi naman ako nagkakamali and also correct me if I'm wrong, ay halos more than 500 years na yung mga yan. 500 years? Tulad nga noong porcelain na ipinakita ko sa inyo kanina, na porcelain naman na isubasta ng halos 1.8 billion pesos. So, ang tanong nga jackpot nga bang maituturing yung discovery na yan? Actually, good question yan at ganito kasi yan. Well, since under nga ng gobyerno ng China ang grupong nag-aral at sumisid at nakadiscover niyan, ay sa malamang na diretso rin syempre sa gobyerno ng China yan. Well, alam nyo naman siguro na galit tayo sa gobyerno ng China pagdating doon sa ginagawa nila sa mga Filipino doon sa West Philippine Sea. Pero, in terms naman ng preservation ng mga artifacts tulad nito, ay paniguradong kahit kayo medyo hahanga rin ng konti sa dedikasyon ng China upang ma-preserve ang mga bagay na mayroong kinalaman sa kanilang history, na syempre maliban nga lang dyan sa mapa na yan na mayroong dash line na yan na posibleng gawa lamang ng kung sino mang lasing na Chinese yan. Nabiruin nyo pati ang mga karagatang sobrang layo sa China ginuhitan at sinabing sa kanilang bansang China raw yan. Anyway, pero masasabi nating jackpot yung discovery na yan kung ang nakakuha niyan isang pribadong grupo naman na makakapagbenta o maibebenta yan, or lihim na maibebenta na sa tingin ko baka umabot pa nga ng billion pesos ang worth ng mga yan, na pwede rin nating masabi na sa ramen yan ay baka pa nga umabot ng trillion pesos yan kung milyones rin maibebenta tulad nitong ipinakita ko kanina. Pero alam niyo ba ang kinalaman nitong mga barko na naglalaman nitong million of dollars ng mga kayamanan na yan patungkol naman sa nangyayari ngayon sa South China Sea? Well, basically, yung discovery kasi na yan napatunayang marami talagang transaction ang nagaganap sa South China Sea kahit noon pa man. Pero hindi naman ibig sabihin yan sa China na ang kabuuan ng South China Sea. Pero ang maliwanag kasi ngayon ay posible kasi na mas marami pang mga ganitong shipwreck ang posibleng lumubog sa South China Sea noon na hanggang sa ngayon hindi pa rin madiscover kung nasaan. Namalay natin na baka marami ring ganyan sa mismong kapaligiran ng ating bansang Pilipinas. Well, kaya't huwag na kayo magtaka ngayon sa kung bakit atat na atat itong China na makontrol pati ang mga bahagi ng Pilipinas na under o within naman sa EEZ pa rin ng Pilipinas. Pero ang pinakamalupit naman dito ay alam niyo ba ang balita kahapon na balita na ibinalita sa China? Well, huwag kayong magugulat sa raming balita na yan, ha? Dahil ayon lang naman sa panig ng gobyerno ng China ay sinasabi nila na ang Pilipinas
Pilipinas pa raw ang illegally na pumasok mismo doon sa lugar natin sa Baho de Masinloc. Sino ba naman kasing taong nasa matinong pag-iisip ang magsasabi niyan na ang lugar na yan sa China? Tingnan nyo nga kung gaano kalayo sa China yan. Tapos sasabihin nilang nang hihimasok ang Pilipinas nang walang paalam sa gobyerno ng China? Bakit magpapaalam? Gobyerno ba ng Pilipinas ang China? Honestly mga kapapang, ang sarap talaga kutusan itong mga leader ng China na yan, na ayaw na lang kasi nilang sabihin na malaki talagang pera kasi ang makukuha nila kung totally na makokontrol nila ang malaking bahagi ng South China Sea. Pero papayag ba naman tayong makuha ng China ang para sa Pilipinas? Well, though nakuha na nga ng China itong mga lugar natin sana huwag naman dumating sa punto na baka pag nag-swimming tayo doon sa Palawan tanaw na natin ang mga bagong military bases ng China doon. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay ano nga ba talaga ang masasabi nyo dyan sa gobyerno ng China na yan? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!